Hello, magandang umaga po. Pag-usapan natin ito ngayon si Erwin at saka si Rafi Tulfo. Ay, mga kwan pala ito. Mga pang mental hospital. Kasi po ay ano na sila? Manyak. So kung manyak na sila, ano pang ibig sabihin nun? Wala. Gumagawa ng krimen, trafficking. Maliban dyan, siyempre kabastusan yun. Yan po ang nangyayari sa ngayon. Pero bago ang lahat, bago tayo magkwentuhan, i-play ko muna yung ating musika. Sorry. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay? At ito, ipatugtog ko rin na yung aking musika na ginawa ng aking kaibigan na si subscriber ko si Alfredo Hicali. So, ito po yun. Sampai. Todo, tirador. Sa gulo ng araw, Reklamador, good morning. matibay, tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasyo mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo, may gawa't paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung dumating man ang bagyo, nandun ka pa rin.
may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Tirador, Tirador. Okay? So, yan, umpisa na natin yung ating kwento. Matinding kwento ito. Matinding. So, okay. Patay ko muna. Okay. Ito po, naalala niyo ba yung nanggagala 80 si Erwin Tulfo? Kakalad ka rin daw niya, aarestuhin daw niya kung si Alan Peter Cayetano ay magpapahiring uli sa mga 18 Marines. Siyempre, galit na galit siya sa 18 Marines kasi ano siya kinuwento siya Yun lang ang talagang pakatotohanan ng buhay dyan. Di ba? Kasi titingnan natin yung ano. Ay, nako, talagang ipaparesto daw niya si Alan Peter Cayetano. So, titignan natin. So, ngayon, meron pa tayong ibang titignan dito sa UNTV natin. Ikukunin yung kanilang live stream. Yung live stream ng mga live stream ng palabas ng mga 18 Marines. Ito. So, habang ipapalabas ko muna yung sinabi ni Erwin Tulfo. Itong sasagutin natin ngayon. Alam mo, may mga rami akong pakita sa inyo litrato. Puro mga chika babes, ang karaganda. Talagang na to, pang mental hospital na talaga itong dalawang magkakapatid dito. Walang ibang ginagawa kundi pang chika babes lang talaga sila. Oh. At saka sira ulo. Ang mental hospital. Naku. Ito, pakinggan nyo si Erwin Tulfo. Yan. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, Speaker of I don't care kung kahit na sinasabi at I will... Ang itinalaga ng tinaguriang New Magellan Block, may babala si Senador Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng pekeng hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang New Majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Ganun Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Dahil di niya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ang ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din anya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni Cayetano. We are inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levi Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines, pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta,
hindi pa umano huli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Block kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Yung binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera, may patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Naka-adjourn sinedya na ang Kongreso hanggang July 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula ng impeachment trial. Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures, pati na rin ang nabinbig trabaho ng Ay, pero Commission on mabindig naman. Appointments. Sa gitna ng marami pang trabaho ng Senado, wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato nito. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate presidency. Ha? We're not going to give up. Kung nais silang i-question, Sige, dali nila mamaya na natin tirahin yan. At total, si Erwin na naman ang importante dito eh. So, ito na ngayon ang sagot ni... Unahin muna natin ang sagot ni Kwan. Sagot ni Alan Peter Cayetano kay Erwin. Ito. Toto tirador. Ito. The 12 might want to rein him in even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture. Wala pong high official na nagsabing, kwekwelyuhan ko yan, ako mismo arrestuhin ko yan, etc. So, you know, it's incredible that you'll have a human being speaking like that. Kaya sa sulat ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee dahil yun ang may legal protection. Pero siguro idadagdag ko dun sa sulat na yung ganun mental state ng isang senator tapos siya ang magiging chairman, walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. At tandaan nyo po, tapos na po tayo doon sa 18 Marines. Kung gusto lang ipatawag ulit under Senator Marcoleta, pwede mag-attend sila Senator Win. Pero nandun pa tayo sa 2 o 3 witnesses na ang bibigat at may mga dokumento at talagang mayayanig yung ating bansa. Kaya po nagkakaroon ng ganito. Ang problema po, kaya sinabi kong malapit, malayo. Every time that the truth is about to come out, wini-weaken yung institutions. Winiken po ang House of Representatives, winiken po ang Senate. Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado through false testimony witness using the Blue Ribbon laban sa ating mga kasama. So, etong mga kaganapan ng May 11, 13, Malacanang ang may control dyan sa NBI, hindi sa amin. Tapos iwa-whitewash nyo pa para sabihin
Pasensya na anak ko na nawala ako. Sinira na naman ako. So ulitin ko lang. Gano'n lang, gano'n kalumanay lang sumagot si Alan Peter Cayetano. Titingnan natin ngayon yung sino ba talaga itong ano, dapat ito kung ako tanungin mo dapat ito idalhin na 'to sa mental hospital, dahil magkakapatid eh. Oh, tingnan niyo nga muna. Ito una yung magandang babae muna, yung Viva Hot Babes. Tingnan muna natin. Yung isa pa. Tirador, taong masaligan. Mirador, Mirador. Gabi buhay. Ito. Ilalabas natin. Ang ganda ng mga chika babes na eh. Viva Hot Babes ito. Pakinggan rin. 250 to 300. Ito. Ano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Yes. Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, no? Opo. Napaka generous pala nila, no? Kasi ano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Yes. Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Ganon. Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, no? Opo. Napaka generous pala nila, no? Kasi ano mag-tip si Senator? Abot ng 200. Pakinggan na naman natin iba. Ito naman po ay si ito. Ito ang anak ni Raffy Tulfo na nagdibo, anak niya sa ibang babae. Tingnan niyo. Sabi magagalit ito si Jocelyn Pua. Congresswoman Jocelyn Pua Tulfo. Ito ngayon ang karibal mo. Anak ni Raffy sa ibang babae. Yan. Goodbye, 'cause this one I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the sun. Galing ko lang muna music. Basahin natin mabagal-bagal, no? Dibo ng anak ni Raffy Tulfo, viral. Netizens nalilito. Ayos to. So, dibo ng anak ni Raffy Tulfo, viral, netizens nalilito. Ayos po, bonggang dibo. Pero isyo, akala namin dalawa lang anak ni Senator Raffy. Usap-usapan ngayon, bongga daw dibo, anak ni Senator Raffy Tulfo, social, trending sa social media. Nalito citizens, akala namin dalawa. So, ito po yung anak niya. No? Anak ito ni Raffy Tulfo. Yan. Anak ni Raffy Tulfo yan. Yan ang nanay. So, nakita niyo yung nanay? Iyan ang nanay. Pangalan niya, Queen Jane Texon Iscarda. Hindi ang nag-post. Ayan ang nanay, oh. Grabe, ang daming anak ni Pierre Erwin, ni Raffy Tulfo. Ibig sabihin talagang abnormal na klaseng tao. Dapat dalhin ito sa mental hospital, ang mga klaseng taong to.
i-remove. Isa pa, dami pa po. Marami pa po. Marami tayong litrato. Ito naman po, tingnan nyo si Rapi Tulfo. Ito po nanggaling po ito sa post ni Eloy Bugris. Eloy Bugris. Kaya ayaw buksan ang flood control scandal dahil maraming magugutom sa pamilya ng kabit ni Erwin Tulfo. Imagine, ganito kadami ang dapat mong pormahan para sa pekpek ng 16 years old. Naku! 16 years old, binuntis niya. Ano ito? Pedophile. Pedophile pala ito si Erwin Tulfo. Naku, so ito ngayon, titignan natin. Pak na pak ka talaga, madam, ikaw na push mo yan. Andito lang kami. Na-imagine ko na mukha niya ni Vanessa Era. Ngayon, galit na yan, lalo na't ipopost sa public sa SS Cavite. Kapag kakwento ni Ma'am Rosalinda Era, sa amin, nagpapaaral pa daw yan si Vanessa, nung nakuha ni Erwin. Nag-aaral pa daw nung nakuha ni Erwin, tapos 16 years old. Grabe, na virgin niya, 16 years old. At dinaan doon sa pera. Ikaw ba naman kadamit sa Japanese restaurant, bundle ang pera na binibigay ni Sir Erwin? Saksi ako niyan. Naku, grabe. So ito po yung litrato. Sabi ni Sherman Ramones, hindi lang pala APAM ang pag-asa ng breadwinners, pati senador din. Kala nyo APAM lang? Ayan o. Ayan si Senador Erwin o. Ayan. Ay nako. Yan ang farm, malapad na farm, crook farm. Grabe talaga to si Erwin Tulfo Ano pag iba? Basahin natin mga kwento rito. Athens 80 nga naman. Erwin Tulfo 80. Wilma Tatel, bigatin si Bendalo. Amerali, kaya galit na galit mabuksan ang flood control kasi Diyos ko, akala ng lahat napakalinis nila, no? So Bendalo, paldo pati pamilya. Ngayon, ito pa. Client Mark Tison, pak na pak, binibendalo hanggang tenga ang ngiti. Concherita, TLD, ang kakapal na mukha mo. Erwin Tulfo, Kawatan, walang pakundangan na suporta sa nakaw na pera. Grabe, andito pa mga mga staff niya sa Senate, dala-dala pa niya. Bisilo. So lahat ng pamilya niya, mga ipokrita at ipokrito, gaya ng bukang bibig ni Zaira Rua Sarmiento. Ating grata, gaya siguro di na bumabalik si Attorney Sam Ferrer sa Tulfo dahil ayaw ni attorney niya ng ganyan ang kabulastugan. Tapos, ayan. Yan ang mga comment sa kanya. So, ano pa? Tingnan natin, iba pa. Ito pa. Naku, hindi. Yan, si Erwin Tulfo. Paano po yan? Erwin! Ang ganda naman chika babes mo, andyan pa ang pamilya. Naku, ang laki ng pagkakaiba ng edad. Tingnan natin, maganda nga, bata, si Erwin na nga hindi maganda, pero gwapo naman siya. Nako, hindot. Ay, nako. So, sabi dito ni Eloy Bugris, saging ginamos, Madam Eloy, hawig mo talaga At yung picture nila sa bridge sa New York, nako, hindot. Ito pa, sabi naman ni si Kinagam, saging ginamos, kaya nga napansin mo talaga, similar kay Eloy Bugris, magkamukha ni Eloy Bugris, babae. Grabe, At tapos, Marisa Cabillo, saging ginamos, yes, that's true, look alike of Eloy Bugris. Naku, mapapagkamala ni Erwin Tulfo si Eloy Bugris. De la Orts, wow, behave ang mga braso. Wakay Claro, Ebrekta, napakabait naman ang kamay. Tapos, Chanel Marie, Simang Canor, batang-bata. Si Dave Spantonalgo, Colares, daw butakal. Atin. Tama, sana dapat tinitle ko butakal, no?
Si A. Velasco, pakyut era si Sir Bendalo. Aling Aguilar, Ogag ang Nimil. Jude sa Luisito Abuyo, parang siya'y na good boy naman, yung isa dyan. Si Yvette Moratin Toribio, parang ang bait ni Mr. Pokemon. Diyan, pareho pala sila ng kapatid niya na mahilig sa mga Pokemon. Araw-araw ba ang robust? Ginagawa nilang maintenance ang robust araw-araw. So, si Kirky Halley, duling ba itong si Erwin? Para siyang duling sa picture niyan. Marin Pamintuan, Malin Pamintuan, maamong tupa, takot makorner ni Nalula. James Cabral, Iloy, may resemblance kayo ni Karin Era. Oo nga, no? Rolf Mira, kamukha mo Madam Iloy. Buhay na buhay ang mga patay, huya. Binubusog ni Erwin sa pera nating mamamayan. Grabe, baka magnanakaw. Maritis Atkinson, hala, kamukha mo Madam Iloy. Sino pa? So, Ray Libranda Cargoles, Romel Cabrera, ang bait ni Mr. Sylvester. Rain Bay MG, ang behave naman. Conmark Rivas, Jan Marque Kawatan. CG Sort, kala mo napakabait. Parang ang bait niya dyan, kadimonyo pala. Sabi ni Cherry White, ang robust. Marisa Cabillo, ang amo mo dito swindlers. Parang hindi makagancho. Rebecca Tanrua, sus, ang naghamon, lagot ka sa taong bayan, dila lang way labod, di mo. Kirky Halley, ibig sabihin way labod, walang latay. Kirky Halley, akala ko ikaw, yan, Iloy Bugris, the Queen of Revelations, ang katabi ni matandang babae. Medyo hawig kayo ng babae na yan, Madam Iloy. Nako, tapos si Mariguera Siga, tapos parang iring, gipukgaw si Bendalo. Parang pusa daw. So Amira Lee, agay, huli pero di kulog. Grabe, wag talaga. Subukan kasi mahalongkat ang Bendalo. Ebidensya, Michelle Gutierrez, ang bait ni Gago. Tapos Jen Brat, mahidlawon. Sa mukha pa lang ni Erwin, hindi talaga magugustuhan, pero dahil sa pera, paldo-paldo, okay na, dapat pala ipatulpo niya. Patulpo na natin si Erwin, Mac Anthony kay Rapi Tulpo. Kasi may babae siya. Nakita ang tunay na kulay ng manyakol na nagsiga-sigaan na tila anghel kung umasta, pero demonyo pala ang puday. Tapos, Conchirita TLD, ang mga peste nagpapasasa sa pera ng mga taxpayers, ang kapal nyo. O yun. Okay, kasunod. Ito, si Bendalo. Nakahawak pa ang kamay. Hawak ang kamay. Ayan, hawak ang kamay ni Bendalo. Tinitinan ko sino ba ibang kasama rito. Aba, andyan ba si Andyan ba si... Ay nako, Bendalo talaga. Okay. Ito naman. Nakita nyo na yun, may farm pa, no? Suppose ano pang iba. Aba, nagpakain pa si Bendalo, paghanda. Feel at home. Outfitan ni Butakal. Waray nun, sa gitnang silangan. Madam Iloy Bugris, the Queen of Revelations, basta napansin ko, may dress ako na floral. Yan. Gaya niyan sa gilid, pero pangpunas ko na sa dumi. Lasa, kaya naman pala, ang animal nagbubunganga, kawatan pala. Mapang-asar ni, sila pala ang patay gutom. Marimar Arisgado Nuez, kaya pala Pilipinas. Mary Joy Dumalan Balindan, utang tutas, magbayad, sustento. Tapos Betsay Slay, ang sarap ng buhay, no? Ayaw tayong nambubuwis, halos sila imumudmud ang mukha natin para sa para lang sa may pagkain, Jocelyn Sumikad, bakit parang magalunggong pang isda? O may galunggong isda, Galing yan, handa sa pera ng taong bayan, bus natin yan.
Kaya gigil ang dipotsang si Eric Silvester. Ayan ang binoto nyo na nanakot pa kapal ng mukha niya. Ling Aguilar, yak, kumakain galing sa nakaw. Sans Cortez, kakain na nga ng mga punyeta. Conchirita, TLD, iba talaga kapag may maleta. Okay, sino pa? Sorry. Ano pa? So ito daming mga comment. Kahayahay, baani mga pisti. Kwarta sa katawhan, gipang sustento. Ang galing ni Iloy, ang lakas ng Tweety Birds. Talo Tweety Bird ni Jesus Palsis. Ayan. Dami. Ito naman tayo, iba pa. Kita na natin ito. Okay. Asa pa ba? Ipakita natin yung yung kwento sa kwento sa Green Hills. Tirada. Yan, yung delivery sa Green Hills. 1:58:15. So ipakita natin ito ulit itong video na kumita ng ng 8 maleta si Erwin Tulfo. Grabe, ang dami niya ang dami niyang pangbili ng babae. $158.15. Yan. More or less kailan? When? Year 2020. Uy, umikot ka. Before po, bago campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po si... So babalikan kita sir ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo? Ako po, magandang umaga po, Your Honor. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po sir si Bernard Gumban. Bernard Gumban, ha? Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung medium po. Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po. Okay, tapos yung medium? Nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Macau, China. Halo-halo po. Halo-halo na. Macedonia. So, even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin,
Sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga maleta, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hindi na hanggang sa ano lang. Pero Yung basement, bababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor. Yung malita po, Yung maleta. Tinulak So yung ko kotse sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon yung... Okay. ano So po kung yun. halimbawa dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay tapos Yes, masasabi Your niyo Honor. dito yung Yes, sir. basement. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Okay, pupunta Castro? naman tayo dun Nasa paragraph 43. sa isa pa, kung yung trafficking na pambabae ni Erwin Tulfo. So, ito yung pambabae niya. Time is 4:01:57. 4:01:57. Duty dun sir kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss kung saldi ko kay Ma'am Mylene Arco. Ang pumalit sa akin naman si Taverdo, which is the same activity pa rin sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Joey de Guzman para sa media po. So, ang binibigyan ninyo ay yung media. Yes, Your Honor. Hindi, ang tinatanong ko, cabinet, secretaries. Sino pa, maliban sa sinabi nung isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama? Yes, Your Honor. Tama po. Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron, Ako po, Your Honor, si Yosik Bunuan po. okay. 8 malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tiksay at si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa... Brian Lazaga. Thank you. Kanina, Atty. Baligod, may nagsasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Bigat, Romel. Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Grabe ha. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung
O di, Mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Walang ibang chance, sabihin na nila. Pero ikwento na lang nung Marin, para... Yung siguro, kung sino na lang nakakaalam. Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya, mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo. At patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo. Yeah, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung... Very youth person. yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 ang pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Ginagawang bugaw ang mga Marines. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, as a Team EEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Same personality. Same picture. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Okay. Yan. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ Ombudsman at witnesses at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. No? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa... na natin, wala na si Erwin dyan. Ito naman tayo. Dito naman natin dadalhin ang kwento tungkol naman kay Rapi Tulfo naman. Pero may isang babae dito na si Vanessa at ang pangalan. O hindi ko magkamali. Naging chicks di una ni Erwin Tulfo bago naging chicks ni Rapi. Ibig sabihin, naging kuya ni Rapi si Erwin Tulfo, isang babae lang. O Amin Mutalib, Alaykumasalam. O ito po. Ay, nako. Sabi ni Ricardo, Tulfo Brothers, Kepias Buster. Gaganda na mga ito Totoo pang tip pa lang, 250,000 na. Wow, no wonder, ganyan kaganda. To hayop talaga. Kita nyo naman. Yan. Si Rapi at saka si Erwin, isang babae. Ay, nako. Sa baba, si Rapi. What if ipatulpo si Idol Rapi ng misis niya dahil sa isyo? Isa naman, pag maganda, sexy, 250,000, matik na yan. Ay, nako. Buhay talaga ninyo. Talaga, mga corrupt kayo. Ang dami yung pera pang bigay sa babae. Grabe kayo. Ayan. Pakinggan kayo natin ito si Eloy Bugres. Total, nagpaalam naman ako sa kanya na gagawin, i-vlog ko yung kanyang sinabi. Pakinggan natin. Ito, may tunong Ilonggo lang ito. Ilongga kasi siya eh. Pero maintindihan nyo naman, mabilis lang, madali lang intindihan sa Tagalog ang Ilongga. Ito.
Okay? Naku, isang oras to ah. General services. Kawawa, hindi gid nila reinstate, guys. Sandali lang. Ito, ikaw. Upa. Tapos per square meter. Hulog pala sa makeup kit ko. Bilat sing iloy. Grabing nervous ko. Baka pagalitan ko ni Brian. Andito palang patay huya. Nagatago-tago. Share the live, guys. 300 pa lang ang stars. Tickle Prada, hi. 100 stars. Ano naman? Mga ano naman kayo magpa-star sa akin kuripot. Mas gwapa ka pa kay Drew. Grabe naman to si Danny Sumael. Wag naman ganon, gang. O naman na gang. Yung katatamang ganda lang balaga. Oo, si Ben Dalunga Bilatsing Iloy. Keep sharing the live. Meron muna akong ibugrisin ang mga taga San Pablo, Laguna. Ang mga iudi puta dyan, ng mga taga City Hall under the mayorship of Mayor Nadji Pangana. Hindi ko gid bala alam kung paano ni mag-pronounce ang pangalan ni isang diputa nga mayor. Ano ning pangalan mo, Yorman? Nadji Gapanghada. Ang kamukha ni Cheese Escudero. Ayan o. Ang totoong tatay ni Cheese Escudero is kalawag kang Bilatsing Iloy mo kang pagka-mayor ka. Bakit ka nag-alone sa sangguniang panglalawigan sa 1.8 billion? Bibili ka sang lupa, tapos per square meter sa kabukiran, putang ina. Anong gagawin mo sa mga kalupaan doon sa mga kabukiran? Binibenta niya daw 3,000 per square meter sa city din, sa kanilang probinsya. Grabe mga style nila, no? Bibili sila ng lupa sa mga kabukiran sa San Pablo, Laguna. Bibili nila 1.8 billion, tapos, kung tutusin mura yan, tapos ibenta ulit nila sa city. Ibenta nila sa sanggunian twice the price. Grabe nga mga style bulok sa mga Bilatsing Iloy nga mga iskalawag. Share the live. Ano naman? Sa mga alipores ni Mayor Nadji Gapanghada. Wait lang kayo. Kay mapunta tayo agad after nito sa bugres ko sa mga taga San Pablo, Laguna. Malas nyo lang, isa sa mga pinsan ko, Bilatsing Iloy, kinuwanan nyo sang J.O. Na J.O. na ang pinsan ko eh. Diputa ning mga city hall ning mga Bilatsing Iloy. Na J.O. na eh, nung nalaman sa mga yudiputa nila, na kontrapartido pala itong pinsan ko, inalis nila ang mga Bilatsing Iloy. Pwede na iya, nga kahit may J.O. ka na, tapos aalisin ka sa mga yudiputa, unlawful termination yan. Sabi ko, kawawa may mga pamilya, tapos pasukan na rin. Ayaw pabalikin sa patayuya, ikaw na gabaan kang diputa ka, matanda ka na. Mamamatay ka na mga next week. Kagagababae. Meron siyang alipures. Ang pinsan ko, doon, dyan sa may general services, kawawa, hindi gid nila reinstate, guys. Sandali lang. Ito, ikaw, Jason Malilay. Ang Bilatsing Iloy ni Sanga dyan sa provincial, sa mayor's office ng San Pablo, Laguna. Shout out Jason Malilay. At shout out dyan sa isa ka nagngangalang, sino to pangalan niya man, Ramon Garcia. Anong pinagsasabi mo nga ang bibig ko? Parang suso daw ang bibig ko. Bilatsing Iloy ka. Iyong asawa mo, walang ganitong bibig, hindi ba rin magtsupa? Dahil kinukul out ngayon ang mga ispretetet yung kagang korupsyon nyo dyan sa San Pablo. Nakita sa mga yudiputa ko yung mga ugod-ugod. Mga ugod-ugod na supot, mga putang ina nyo. Hindi kayo dapat ngayon sikat dito sa programa ni Bugres kung hindi kayo mga magnanakaw. Jason Malilay, General Services Office. Maraming mga tao dyan na mga staff mo, nagkaroon na sila sa urinary tract infection. Yung UTI na imagine nyo guys ha, sa opisinang ito ni Mayor Nadji sang San Pablo, Laguna, nagkakasakit dito sa Department ng General Services Office. Mga tao ni sila ni BBM.
Kahit mag-ihi ka, magtai ka, magkain kang bilat sing iloy, ginabantayan niya. Imbis nga ang lunch break, 1 hour, putang ina. Ginagawa lang sa inyo di puta, ya 30 minutes, gapahiro-hiro ang gago kay Nadje. Nasaan ang bilat sing iloy nga mga resibo? Pinili mo na mga supplies, grabe ka magnanakaw, saan ka nakakita? Pensil lang isang piraso, sang kwan, sang munggol, yung di puta, 150. Magkano na ba ngayon dyan ang munggol pencil? 150 each? Ha, Jason Malilay? Ang bond paper na ganito, guys, na A4 na bond paper, gina-quotation sa patay huya, yatag 500, 1,500. Isa ka bandol. Yung di puta. Ipunta ba natin Kung kay sino usap Irwin sa kanila, Tulfo? binahuya daw sila ni Bugres bilang nyo. Pinalitan nyo. So ngayon, ayaw bali. Unoy acting supervisor ka lang. Action ang iba. Tiyang puta tawag na tsupa sa'yo, gago. Ayuya. Sawang dyan. Ang as. Meron daw may Garcia. That's all I'm saying. Be very careful. Kapag ang mga asawa tawag-tawagan dito, nga para di ko ipag-expose San Pablo, Laguna, lay gida sa ngalan sa pangatoyis mo. Saan mo nang ginalagay ang 2,000 employees na G? General normal, 30,000, 3.5. Guys, gan ang akon nga stars. Hi, Cry Sam, Tom. Ang bilat sing ilon mo ka guys sa kanilang accounting sa ano. Di po, ginanan siya sa tira ng paano kay ang aking lips, sarap na sasawa nga nilulot mo silos na silos. Ang korupsyon, president to senators, grabe mga korupsyon. Kita nyo sa bond paper lang. Sa mga supplies sa opisina like San Pablo, UD po. Magpasahay. Katawa-tawa kayo sa akin dito pagkatapos putang ina nyo mga kayo dyan. Di ang sa receive, Emerald green log jet, bongga. Ang ganda naman ng blue. Of course, darling, blue one. Magjakol si Erwin. Monte de Ramos. Place this. Andiyan na si Irwin ah. Erwin muna tayo. Now, ito. Welcome to the family. Panggago naming senador. Yap. Mahina ka na. Ang signal. Si Jocelyn can't react because there's someone who was a first wife. Sandali. Si Jocelyn hindi sa kay kabit man sa. Jocelyn Tulfo. May nauna sa kanya. Si Karen, ang kasama ni Erwin sa ABS-CBN reporter. Kaluluoy, wala na sila. Tapos may si Rizalina Pagid. Tapos, sino pag ito ay doon? Si Jocelyn pala, yung kay Rafi Tulfo, confuse ko. Nag-confuse ko sa mga putay, sa mga patay-huya, mga magkapatid. So itong si Jocelyn, alpotology man kasi inagaw lang ni Jocelyn si Tang. Ang papangit, gida ng mga anak niyo sa totoo lang. Ang mga iudi puta, yung mga anak, lalong-lalo na ang anak mo nga dumay tumor ang suso. Rapi, kalaway-laway, sang itsura, kaya pala ng lang babae din ang asawa mo, iko pagwapa, Maricel. Kaya ang itsura mo, do bingit ka man natutoy. Duga amo ka do ano ka do piranha ka. Huwag ka masyadong magparituke. Ang kailangan mo pangadian ka sang ano. Iwalay na sila yung Atty. Tonggol. Orasyonan ka Latin, hindi na madala sa mga kadamol-damol mo bibig. Hindi na madala sa pabibig mo nga mga kung ano-ano dapat sa iyo transplant. Ang pangit, mabilat sing iloy sang shape sa katawan, ang ama mo, bilat sing iloy kakawatan. Tapos tanggap na tanggap nyo ang kirida ni Uncle nyo Erwin. What does it make you? Immoral! Kung ano ka pangit na itsura mo, ano na yung itsura, yaman, bilat sing iloy. Dahil huwag mong i-focus ang kamera sa'yo, nakakatakot no kung during ka. Itsura mo daw sinan, danan. Kukwiliwan niya daw si Kwan, kukwiliwan niyo tamo, arayo pakyo, kukwiliwan mo sino? Si Cayetano? Mapasugot si Cayetano, kukwiliwan mo? Sino ka? Itong pinapalamon sa patayuyaw, sandali lang. Ganito kadami, so this is the history. Ining alput na si Vanessa Airani, taga Cavite na siya. Ang tatay niya, A.B. Seaman. Yung ordinary seaman ng naglang kapanilitake sa mga salsalon. Noong siya ay ginakantot na ni Erwin nga gago, 2013, she was only 16 years old.
Kapa-enroll lang niya sa Far Eastern, hindi niya nagtapos ng pag-aaral kasi nga, I don't know kung tinapos niya, kung nag-graduate siya, I don't know, basta 16 years old lang siya. Ang kanilang trabahante noon, isa sa, I don't know, trabahante, maybe I can call it, isa sa kanilang mga utusan. Kinuha ng mga utusan ni Rafi kasi palipat-lipat ni tama si Rafi, si Erwin gali. Gapalipat-lipat ni sa sang apartment, ini ang alpot ni si Vanessa. Ito ang nangyayari kung ikaw ay isa kapukpok. Kahit pa sa'yo umuuwi ngayon si Erwin. Ang mga kabit, hindi nilirespeto. Ang mga kabit na parehas mo dapat ginalansang sa cross. You are a fucking home wrecker. So, noong 2013, 14, 15, 16, 17, habang lumalaki ng anak niya, ginalibot ni Sasang original nga asawa nga si Rizalina Aquino. Grabe, nagabaylo-baylo ni sa balay. Sandali, ito may screenshot ko. Gasaylo-saylo sa balay kasi ginahunting sa ni Rizalina. Ikaw man nga gaga, ka man nga Rizalina, ako sa roon mong gago nga si Erwin. Adultery ka kung kubinage, bawiin mo, ipakita mo sa kanya nga hindi ka isang basahan. Ano na pabayad ka lang? Dapat pagkuha mo sa kwarta bilang singoy, din akusar mo sa dayon. Nagapanamit ang bigaon nga si Vanessa bilang singiloy Hermes, Chanel, Dior, Gucci. Nakabutas mang yung diputa nga hunter nga malahalon. Kung saan-saan yung diputa, when in Singapore, when in Korea, when in Japan, when in Chororot, grabe ginalibot siya ang buong mundo. Ikaw, saan ka nagalibot yung diputa sa galaxy? Wala sang iba nga dapat dito i-blame, kundi ang gago nga si Erwin. Kaya pala left and right ang pagnanakaw niya. Dahil grabe ang ginapalamon sa diputa maliban. Sa pamilya ni Vanessa nga mga sulsul bugaw ang iloy. Nga si Rosalie era kag ang tatay din nga bugaw. Ang buong pamilya sa Bicol yung diputa ginapadakda ni Just Lechon. Sa pera ng bayan. Sandali lang. Ano pa? Oo. Ginabandonar na ni Rafi din ang kanyang anak. Grabe ka nung advice ka. Tungkol sa pakikiapid bilat sing iloy, numero 1 ka kagago. Numero 1 ka 5 months na buntis si Julian na kanyang original nga asawa, niligawan mo si Sitang. Mas may itsura na lang si Julian kaysa kay Sitang. Tingnan mo bala ang produkto niyo ni Sitang, magaganda. Ang produkto mo kay Sitang mo, si Rapi-Rapi mo nga maawat nga 1.1 billion din. Ang bilang sing iloy nga flood control, why man flood sa Quezon City? Ang itsura sa mga anak mo kay Sitang bilat sing iloy mga bulldog. Iyok pa. Kadabi ko sumukuhan mo. Ito. Ano pa yan? Ito unahin natin. Ayan. Kaso may mga bata. Sandali. Siyempre, ayaw ko naman damayin ang mga bata. Putang ina nyo. Ang pera namin ang ginagasto sa mga bilat sing iloy. Gindi-activate yun ako. Kahit mag-deactivate ko, pokpok, Lisel, pokpok. Nakabit ni Rapi Tulfo, nga bigaon nga may anak nga si Chelsea. Kahit mag-deactivate ang bilat sing iloy mo, isa na dito katunilada nga puto albo. Hindi ako baboy, ay huy! Kasado ako! Pinakasalan ako ng 2 lalaki. Ang aking putay, ang 4 kong mga anak, isa lang ang ama. Isa ang apelido, ikaw, si Chelsea mo. Ang tamod ni Rapi Tulfo, ang donor. Ang pangalawa mong anak, lalaki. Iba na naman nga lalaki ang donor nga si Milya. Kung meron sa ating dalawa, hoy, Lisel, bigaon nga kaplog, tarak-tarak. Ikaw ang baboy. Mumurahin ang pokpok, ang pekpek mo. Binili ka sang gago nga senador, sang gago nga radio announcer nga si Rafi Tulfo, doon bilat si Iloy sa Kraukiyan nga ang pangalan classmate. Pinakagunggong Hindi karaoke yun. sikat nga radio announcer si Rafi Tulfo. Ngayon, ipatulfo mo ko!
I-picture mo ko dyan sa wanted sa radyo mo, Rafi. Binili ang putay mo sang gago naming senador. Nga gin-idolize sa mga Pinoy. Mga OFW tiningala, yun di puta ay akala sang lahat. Tumutulong bilang sing iloy para umunlad, hindi tayo maapi-api. Yung pala, hindi natin na-realize na ang kaniyang stasyon pala, gapadami na sa gapadami views, tapos nagapakasasa ang iyo di putay sa mga views, tapos ginapalamon sa mga alputology. Kung meron sa ating baboy, ikaw yun, malaki lang ang tiyan ko. Kasi 4 ang pinanganak kung di puta kakag mahilig ko lumamon. Pero hindi nirerentahan ang putay ko sa iba-ibang tamod. Ikaw, bago ka gingarahe kag binuntis sang gagong senador, ilang turos tamod similya ang linunok mo. Ang mga linunok mo mga similya, ang bilat sing iloy ka, mga tambay, tricycle driver, bus driver, mga pipitsugil nga kahit saan lang ang mga putwok, ginapatuwad ka ka ginaiyot, pero dahil gago, si Rafi nga bilat sing iloy, nabuhay pa naman si Jocelyn nga sisitang, pinatulan ka sang iyo di puta nga manyak. Nga saan ka pinulog ni Rafi Tulfo di puta ka? Sa Philippine Airlines nga stewardess? Saan ka pinulog? Ano ka? Dealer ka sangkal sa kasino? Pinulot ka sa Kraukian na pangalan classmate sa Cebu? Binugaw ka sa mga nanay kag tatay mo. Hoy, Listel, tarak-tarak. Ambisyosa ka ang anak mo. Bakit? The fruit is not going to fall from the tree. The apple is not going to fall far from the tree most likely. Dahil pukpok ka the DNA and the blood that runs through her veins is yours. Akala mo ang anak mo madoktora. Bantayan mo mabuti yan, Rat. Baka pagka 19 years old, may bumulket sa putay sang anak mo. Malulo ka na. Bilat sing iloy ka mo nga mga magnanakaw. Ito ang bugaw na pamilya sang alpot mo si Lisel. Maya-maya lang si Juan. Si Vanessa del Valle. Sandali. Saan ba dito ang bugaw mo nga ginikanan? Mapos-pos ka pa? Baboy ko kanukoy day. Ang nagasup-sup sang aking utong green eyes nga taga-Canada. 11 inches. Ako lang ang mahal. Wala ko yung kakompetensya. Ang similya kag ang titi sang asawa ko exclusive sa aking putay. Ikaw? Pagpasok sang titi nga maliit ni Rafi nga 3.7 inches. Pagkatapos niya doon sang padjakol sa iba't ibang mga alpot kag patsupa. Pagkatapos siya kanton kung sino-sino ginapasok to sa putay mo madumi. Ang titi nga gapasok sa akin exclusive. Sa'yo, iba-iba ang kuiba nga ginapasukan. Huy, kaplok, babaeng mababang lipad. Palitan mong pangalan mo Magdalena. Huy, gaga. Di na ning mga nanay, mga bilat sing iloy, di. Sandali. Pa-stars ka mo da, ara na naman ang stars bilat sing iloy. Banatiloy, yuta. Huwag makamuha pa-stars, di kayo piso-piso. Yop! Para ma-inspired man ta. Okay, andyan lang muna. Masyadong marami ang may sinabi din si Eloy Bugres. Grabe pala ito. Naging kaibigan ko po siya. Kaya ko pinalabas. At nagpaalam ako sa kanya at ako'y na-amuse kasi ang topic ko ngayon si Erwin Tulfo at si Rafi Tulfo. So nagpaalam ako sa kanya na gagamitin ko yung kanyang live. Si Mr. Romualdez Tambi. O yan kinakita nyo na. Grabe to si Erwin Tulfo at si Rafi Tulfo. Ben Lecomador. Roel Gabia. Sir Idol, kita, ang mga birada mo ay may punto, yung brilliant mind out coincide ni Mr. Badong. Tapos Mr. Romualdez Tambi. Tapos Amil Mutalib, Doc Attorney Totski, siguro ito si Erwin Tulfo ay suyop ka. Cirilo Camacho, kung tama ang mga nalalaman mo, mag-witness ka, ay hindi naman kailangan dyan. Iba namang usapin ito. Assessor's Office, 18 Marines, hero kayo na bulgar mga magnanakaw sa flood control.
talagang mga hero po mga yun. Kaya ipagdasal po natin sila. Leo, Lucille, Gunis, sobrang libog ng 2 tulpo. Ayun, siyempre, mayroon silang maintenance medicine, yung Robust, gabi-gabi. 3 capsule araw-araw. Ani Estalio, Agoy, na realtic sila ni Bugris. Okay, I am Tasmurti. So, ganun po, magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang dyan na muna tayo. Magandang umaga po.